Palabas na ako sa village kung saan kami nakatira at makakarating ako sa loob ng 5 minuto kung saan tayo mamamalengke. Maganda ang panahon ngayon at sumikat ang mahal na araw at habang tayo ay papunta sa market kung saan tayo mamamalengke ay kukuha muna ako ng video para makita ninyo kung ano yung dadaanan ko. Ayan at nakapasok na tayo sa main highway. Ayan makikita nyo sa kaliwa ang isa pang ginagawang supermarket at mas malapit na ako mamamalengke pagka natapos yan. Ang bibilhin natin ngayon sa araw na ito ay gagamitin natin sa loob ng 1 linggo at pwede rin natin itong paabutin ng hanggang sa 2 linggo. Depende sa kung gaano ako kalakas kumain. Ayan, malapit na tayo sa stoplight. Kakaliwa tayo dito and then sa unang kanan neto ay papasok na tayo sa supermarket. Ayan, kakanan na nga tayo at dito na yung complex ng mga bilihan, iba't ibang mga kainan. Napakaganda ng panahon ngayon, makikita nyo naman sa ulap at sikat ng araw. Ayan at palapit na tayo sa ating area kung saan tayo bibili. Maghahanap lang tayo ng parking space at maglalakad na malapit na sa pintuan ng supermarket. Ayan at maglalakad na tayo papunta sa supermarket. Napakalamig. Tatawid muna tayo at syempre pag tayo ay tumawid, mag-ingat, tumingin sa kaliwa, sa kanan bago tayo maglakad papunta dun sa kabila. At ito na nga ang unahan ng supermarket at bubungad ka agad dyan yung mga gulay, mga prutas na iba't iba ang kulay at makikita nyo rin doon sa dulo niya ang mga stall ng mga fresh na mga gulay, mga tinapay. At syempre may mga tao nang namimili. Dahil umaga ngayon, ang mga namimili ay mga senior citizen. Pero hindi pa ako senior citizen na siyempre sa umaga mas maraming fresh na gulay at mga bilihin ang makikita mo. Kaya mas maganda ring mamalengke sa umaga. Ayan, at nakikita nyo nga yung mga iba't ibang uri ng gulay. At ready to eat na yung iba dyan at huhugasan na lang. Dumako naman tayo paroon sa may mga tinapay at yan sa harapan ko ay yung mga nakadisplay na mga cake. At syempre sa kabilang stall naman ay mga karne. Ito na nga papunta tayo dun sa bakery shop nila. Mamimili tayo ng iba't ibang uri ng tinapay para meron tayong merienda. Pero may natira pa akong mga tinapay nung nakaraan at naipost ko din yun nung nakaraan sa aking Facebook. Kaya kukuha lang tayo ng isa. Ayan. Dumako naman tayo sa kabilang panig at madadaanan natin yung mga iba't ibang uri pa ng tinapay dyan. At sa harapan nga ay makikita nyo yun sa kaliwa pala yung mga stall ng karne. Ayan, naglalagay sila mga bagong katang mga yan. Dahil umiiwas tayo sa makolesterol na pagkain. Pero ang totoo niyan, wala talaga akong pambili niyan. Kaya right turn tayo. Papunta tayo dun sa stall ng mga ibang uri pa ng pagkain. Ikot-ikot tayo base sa ating listahan kung ano ang ating makikita dito. At pwede rin namang matagdagan ang ating listahan. Depende na naman sa kung anong pagkain ang magugustuhan natin. Ayan. At kukuha nga tayo ng pampalasang asukal, pampatamis. Kasama dyan yung mga kape. Oy, may mga tinapay pa pala dito. Mga loaf bread. Yan, tignan ninyo. Ang ganda ng pagkakaayos nila. At syempre, ayan, may makakasalubong tayo na medyo mabilis pang patakbo ng kanyang basket. Ayan, nakikita nyo sa gitna yung mga iba't ibang uri ng inumin. Ayan, mag-left turn tayo. Mga tissue at mga iba't ibang uri ng mga tsokolate nandyan sa kaliwa. So, ilang stalls to? Mga around 30 aisle of foods, kabilaan. Kaya maraming pagpipilian. Dito naman yung cheese and frozen food section nila. Sa kanan yung mga drinks pa din, mga soda. At syempre yung mga kitchenwares, plasticwares na tinatawag nating one-time use lamang. Ayan. So kukuha tayo ng tissue at gagamitin natin ito sa pagluluto, yung towel tissue pala na tinatawag nila. May mga namimili din sa umaga, mas konti nga lang ang tao. Kaya sabi ko kanina mas maganda mamili sa umaga. Kung ganito kakonti ang tao at kaluluwang ang space, parang kaya kong mag-stay dito hanggang hapon.
Ayan, may mga namimili din at ang nakakatuwa dito ay karamihan sa kanila ay may daladalang listahan. Akala ko nung una, ako lang yung may listahan at may daladalang ballpen. Tapos sine-check kung ano na yung mga bagay-bagay na nasa basket ko. Ayan, maraming mabibili dito sa section na ito dahil nandito yung mga on sale products nila, mga pagkain at mga gamit sa kusina. At kukuha nga tayo ng sabon panghugas at sabon panlaba. Ayan. So makikita nyo rin dito yung hardware nila section. Dito din yung mga ready to wear RTW products nila at mga decorations. Ayan. Iikot tayo dito. Ayan, may mga home decors sila na nandito. At syempre yung mga gamit natin sa kusina. At marami pang mga produkto dito na makikita. At ang nakakatuwa dito kasi ay pati yung mga gamit pang eskwela ay nandito rin, pang opisina. So kompleto dito, wala ka nang hahanapin pa. Nandito rin yung mga gamit na panlinis. Sana may gamit din panlinis ng konsensya mo at panlinis ng utak mo para maging masaya ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Lalong-lalo na yung sarili mong buhay. Joke lang, syempre. Minsan, kailangan lang natin ng paglalakad-lakad sa loob ng supermarket para maging fresh ang ating mga kaisipan na naman at makakita ng mga bagay na nakakapagparelax sa atin. Lalong-lalo na yung mga mahilig mag-shopping dyan. At therapy nila yung pamimili ng mga pagkain, ng mga gamit na kung minsan ay itinatago lang naman, hindi naman ginagamit, di ba? At nakakalimutan na at saka makikita ito na nakatabi lamang sa loob ng kanilang mga cabinet pagkatapos ng ilang mga taon. Sayang naman pagka ganun. Pero isang technique daw na gagamitin natin bago tayo mamalengke ay kailangan busog daw tayo. Kasi kapag tayo ay gutom na mamamalengke, ay ang tendency natin ay dadampot tayo ng mga pagkain o mga bilihin na hindi naman natin kailangan. Lalong-lalo na yung mga pagkain kapag ito ay nasayang, doble ang ating kawalan dahil gumastos na tayo na sayang pa, no? Pero syempre tayong mga Pilipino ay madiskarte, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Ayan. Iikot pa tayo dito malapit sa mga candies at actually magbabayad na tayo at tapos naman na tayo mamalengke. Kagaya nga ng sabi ko, good for 1 week until 2 weeks siguro ito. May mga basic necessities tayong binili, yung mga sabon, tubig, tissue, mga ulam, at siyempre mga condiments para sa kusina natin. Ayan. Dito pala, kapag ikaw ay mag-check out na, ay self-checkout na. Walang mga counter na may mag-a-assist. Lalong-lalo na sa umaga. Pero pagkadating naman ng tanghali, yan magbubukas na yung mga counter na may mga nag-a-assist. At bago ka makalabas, ay may checker na titingin sa yung resibo at sa yung mga pinamili. At bahagi ito ng kanilang routine o procedure sa supermarket na ito. At palabas na nga tayo, papunta doon sa parking lot. At ilalagay yun, nahulog ang aking cellphone. At ayan nga, makikita ang sikat ng araw. Medyo malamig siya at may konting init ng araw ay katamtaman ng temperatura. At ayan nga, nagsisidatingan na yung mga mamamalengke rin. Ayan na, tumumba ulit ang cellphone natin. At papunta na tayo dun sa sasakyan natin para ilagay na natin sa likod o trunk yung ating mga pinamili at tayo'y uuwi na rin. Ayan. Ang challenge kapag malayo yung pagkakapark mo ay pagka umuulan ay talagang mababasa ka. Ganon din kapag may snow. But anyway, ayan, ilalagay na natin yung mga pinamili natin sa trunk. Ayan, at habang ako ay naglalagay na, iniisip ko na rin yung budget ng pagkain. Ano yung menu ng isang buong linggo. At syempre kung gaano kadami nga yung magagamit natin. So, tingnan natin kung aabot nga ito ng 2 linggo. Ang isang kaibahan dito sa atin ay meron tayong bagger sa Pilipinas at ihahatid ka pa hanggang doon sa sasakyan na magbibigay ng serbisyo. Dito naman ay
mula sa pamamalengke hanggang sa pagbayad, hanggang sa pagdala ng produkto o ng mga pinamili mo sa sasakyan ay sarili mo lamang. Okay? So ganito ang buhay dito. Pero masaya naman at sanay naman tayo sa ganon. Mas okay nga yun kasi mas kontrolado mo yung galaw. At ayan na nga yung mga pinamili natin. Ayan, sasara na natin at uuwi na tayo.